Nakikita niyo yung nangyayari sa ibang bansa ngayon about corruption. Nagagalit yung mga taong bayan sa iba't ibang bansa. Dapat tayo, mas lalo tayong mapanagot natin sila. Hindi yung basta dahil nag-resign lang, papatawarin na. Dapat managot, dapat isauli ang pera ng taong bayan at dapat yung mismong kurakot na sistema ay yan ang ino-overhaul, hindi lang yung leader. Kasi malay mo, shadow leader lang pala yan. Uutusan lang rin yung papalit, di ba? Tayo na naman sobrang bait na naman ng mga Pilipino dahil lang magpapalit ng speaker ngayong araw, hindi na agad natin nahabulin. Dapat manindigan tayo. Naramdaman na ng Malacanang yung kapangyarihan ng taong bayan. Natakot sila, kinabahan sila, kaya napilitan silang magpapalit ng speaker today. Hindi dapat tayo huminto, ituloy-tuloy na yan. Opo. Si Congressman Kiko Barzaga ay talagang nakilala na dahil sa kanyang patuloy na banat sa Speaker of the House, Chairman. Sa tingin mo ay wala naman po siyang nilalabag doon sa rules ng Kamara? Hindi ho ba unethical ang dating sa ginagawa niya laban po sa Kamara, particular na po sa Speaker of the House? Kasi nga, ngayon, binabanatan din po siya. Alam nyo, hindi unethical yan eh. Kasi nakita ko nga, parang sasampahan siya ng ethics complaint dahil nagsasalita siya about the House members, about House leaders, and yun daw integrity ng House ay nasisira niya. Kung nagsasabi siya ng totoo ano nasisira niya? Buti nga, meron tayo isang katulad ni Congressman Barzaga, nakakampi ng sambayan ng Pilipino ngayon, at sinasabi niya lahat ng alam niya tungkol sa Kongreso. So hindi yun na pagyurak sa integrity ng House of Representatives. Ito ay pagtaguyod sa House of Representatives bilang kamara na talagang kumakatawan sa taong bayan. At sa kanyang mga ginagawa, kinakatawan talaga niya lahat ng adhikain ngayon ng sambayan ng Pilipino. Opo. Chairman, sa tingin mo, para po ba sa inyo, kung sino man ang susunod na speaker, sino po ba yung napipili po ninyo? Sino ba yung gustong-gusto po ninyo na sana? Ang congressman na yan, ang magiging speaker of the House, kung sakali mang mapapalitan na nga si Speaker Martin Romualdez. Kami, hindi namin tinitingnan niya. Tinitingnan namin mapalitan yung presidente ng Pilipinas. Dapat si Vice President Sara Duterte na ang umupo dyan. Dahil alam niyo, masabi ko sa inyo, sa 3 taon na mayroong confidential and intelligence fund si Pangulong Bongbong Marcos, 4 billion a year, 12 billion na, ngayon 3 taon na ito, hindi man lang niya naisip o nag-gather ang intelligence kung sino mga nagwawalang niya under his administration sa taong bayan. Alam na nga ng mga tao na kurakot ang DPWH, kurakot ang ibang kongresista. Sa kanya na meron siyang intelligence fund para imbestigahan yon, hindi niya nagawa. Pero tayo alam natin, so napakahina ng kanyang leadership. And pinsang buo niya yon, baka yun ang pinagtatakpan niya. And dapat habulin rin ngayon, hindi yung magre-resign lang. So para sa amin, hindi lang yung pagpapalit ng speaker, pagpapalit na ng presidente. Hindi natin kaya na meron tayong weak leader na hinahayaan lang ubusin ng kanyang administrasyon, ng mga kurakot sa kanyang administrasyon, ang pera ng taong bayan, naubos na. Pati pag-asa ng sambayan ng Pilipino, dapat matapos na yung ganyang klaseng weak leadership. So nandyan si Vice President Sara Duterte, isang abogado, isang colonel sa Army, at tunay na nagsasalita at lumalaban para sa taong bayan. Yan dapat ang mga klase ng strong leaders ng ating bansa ang mamuno sa ating bansa. Opo. Pero naniniwala ba kayo, Chairman, na may kinalaman po ang Malacanang? May basbas ho ba sa Malacanang itong kung sakali man ay may pagpapalit ng liderato na o papalitan si Speaker Martin Romualdez dyan sa Kamara? May basbas yan ng Malacanang, pero hindi para baguhin ng kurakot na sistema. May basbas yan ng Malacanang to save face, para lang hindi matuloy ang isang revolusyon sa galit ng taong bayan ngayong September 21. Opo. At ito may kaugnayan doon sa napapabalitang nagkita daw ang Pangulong Bongbong Marcos kay Speaker Martin Romualdez noong isang araw? Yes, yan ang balita, nagkita sila. So siguro nag-usap sila ng possible scenario. Hindi naman niya maitanggi ang kanyang pinsan, pinsan niya yon. Tapos hindi naman niya madurog ang kanyang pinsan, mapanagot. So ganyan na lang ang gagawin nila, mag-save face na lang na kunwari mamaya si Speaker Romualdez ang kusang magre-resign para sa unity ng bansa, etc. etc.
Pero hindi dapat klase ng ganyan. Nakikita nyo yung nangyayari sa ibang bansa ngayon about corruption. Nagagalit yung mga taong bayan sa iba't ibang bansa. Dapat tayo, mas lalo tayong mapanagot natin sila. Hindi yung basta dahil nag-resign lang, papatawarin na. Dapat managot. Yun po yung punto po ninyo, Chairman. Dapat managot, dapat isauli ang pera ng taong bayan at dapat yung mismong kurakot na sistema ay yan ang ino-overhaul, hindi lang yung leader. Kasi malay mo shadow leader lang pala yan. Uutusan lang rin yung papalit, di ba? Opo. Chairman, nababanggit po ninyo yung September 21 na rally o protesta nga ng mga mamamayang Pilipino laban po sa malawakang katiwalian dito sa ating bansa. Ang Pangulong Bongbong Marcos may pahayag po kaugnay po dyan at sinasabi po niya na kung hindi lang siya nakaupo bilang Pangulo ng bansa ngayon, abay kasama po siya sa mga kababayan po natin na nananawagan ng hustisya o kampanya laban po dito sa korupsyon. Ang sagot lang dapat ng Pilipino dyan, kung hindi siya nakaupo, walang ganitong klaseng malaking rally. So wala rin siyang pupuntahang rally. Yan ang paulit-ulit niya sinasabi, kung hindi siya presidente, sasama rin siya sa rally. Kung hindi siya presidente, wala tayong ikakagalit ngayon na weak leadership, na puro korupsyon under his administration. Opo. Yung itinatag po niyang Independent Commission for Infrastructure, Chairman, ay bilang tugon po ito doon nga sa malawakan o malalang katiwalian o maanumalyang flood control projects. Ano naman po ang masasabi po ninyo sa aksyon na yan? Hakbang na yan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Alam niyo, parang redundant na yan eh. Parang bureaucratic red tape na naman yung dinadagdag na yan eh. Ang dami-dami yung perang pang-imbestiga. Meron siyang intel funds. Ang dami-daming ahensya na nagkaka-imbestigahan, di ba? Merong COA na dapat nag-iimbestiga sa proyekto and everything. Bakit kailangan pa magtayo na naman ng isa na namang grupo na mag-iimbestiga, di ba? Kung ganyan na pala yung klase ng gobyerno natin, dapat magkaroon na lang ng revolutionary government para matigil na kung lahat naman pala ng mga ahensya ng gobyerno parte na ng parang sindikato, di ba? Po. Chairman, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ano ho ba magiging senaryo pagdating po sa September 21? Hindi naman po ito siguro tulad po ng nangyari doon sa Indonesia at Nepal. Tama ho ba? Yes, maraming mga grupo ng mga Pilipino na nananawagan na magsama-sama ng rally sa September 21. Nandyan yung, alam nyo, ma-realize nyo na galit na yung mga Pilipino. Kahit yung ibang mong kalaban, magra-rally rin sa September 21. Iba't ibang parte ng tinatawag natin mga Dilawan, mga LP and everything. Sila rin magra-rally, tayo rin magra-rally. Ibig sabihin, na-unite yung ibang mga Pilipino laban dito kina Marcos Romualdez at yan nga ang nag-udyok kung bakit kailangan mag-resign ngayon ni Romualdez para hindi sobrang epekto nitong September 21 na ito.